Magandang araw mga par, welcome ulit sa aking YouTube channel. Today, meron tayong panibagong video. Isang sasakyan na mula sa aming kumpanya na nagkaroon ng problema. Hindi naman ligid sa ating kalaman na pag ganitong mga summer talaga nagkakaroon ng problema ang mga aircon ng ating mga sasakyan. So, samahan niyo po ako at i-troubleshoot natin ang sasakyang ito hanggang matapos para kapulutan niyo po ng konting idea para sa inyong pag-DIY. Okay? Apa. Okay. Okay guys, bali ang ating aayusin ngayon is itong Mitsubishi L3 na Euro 4. Ngayon, sa kasagsagan ng biyahe ng mga nakaraan is ang report ng aming driver is bigla na lang daw nawala yung lamig ng aircon ng sasakyan nito. Ngayon, dito nung dinala to dito sa ating shop is na-testing ko naman na yung mga system nito, pina-under ko na to. Gumagana naman yung compressor. Ngayon bumobomba naman siya. Tapos sinaksakan ko siya ng ating gauge manifold, isang napansin ko talagang bagsak. So kahit naka-open na tayo dito sa mga valve niya, so bagsak yung mga kamay ng manifold. So ibig sabihin wala nang pressure, wala nang laman na refrigerant yung system nitong sasakyan na to. So ngayon iniready ko na yung ating pang leak test. So itetest natin siya kung may singaw, kung bakit nawala ng preyon, at itetrace natin kung saan siya sumisingaw. So isi-set up ko lang yung mga gamit ngayon, and then kakargahan natin siya, loloadan natin siya ng pressure, and then i-check natin kung ano talaga nangyari sa kanya at saan siya sumisingaw. Okay mga parbody, ito yung diagnose natin nung pinuntahan natin siya sa mismong site. Nung nabanggit ko sa inyo na chinek up ko na siya, so ito yung mga ginawa natin. Ang lamig. So pagsaksak natin ng gauge manifold, ayan lang ang palo ng kamay niya. So high pressure natin napakababa na. Tapos yung low pressure natin, low side natin is 40. Hindi dapat ganyan yan. So itong natitirang pressure na to is halos ano lang yan, hangin na lang yan. So wala nang refrigerant to. Ngayon, subukan nating paandarin. Okay, sige na, paandarin natin. Tapos tingnan natin yung condition ng compressor, tsaka tingnan natin kung bobomba dito sa ating gauge manifold. Saglit lang. So ito, start natin yung makina. Ayan. Then on natin yung aircon. On natin yung aircon. Naka-fan 1 lang tayo, meron namang fan dito sa loob. And then engage natin yung thermostat. Ayan, gumana na. So yung compressor natin, ayan, sa ilalim. Ayan, bumobomba naman yung compressor natin sa ilalim. Ayan, nakikita na bumobomba siya. Umikot naman yung compressor natin. Ngayon, tingnan natin sa gauge manifold kung meron siyang bomba rin doon sa line. Sagit lang. Gumagana naman yung mga fan natin. Ayan, gumagana yung fan natin dito. And then, ayan, kung mapapansin nyo, habang maandar siya, yung gauge manifold, bumagsak na lalo yung pressure. Ibig sabihin, nagsisirculate yung natitirang pressure niya. Kung mapapansin nyo, yung low side natin, bumagsak na. Yung high pressure natin, ganun din, hindi na masyado nagbago. So, ibig sabihin, gumagana yung suction niya. So, wala tayong problema sa compressor. So, ang problema natin is refrigerant. Ngayon,
kailangan i-leak test to para ma-check natin kung saan sumingaw to at inspect natin yung mga fittings in lines kung saan meron naglalangis. Ma-possible na doon siya nag-leak. Okay, so i-repair na natin to. At yan mga par, bali naka-ready na yung ating pag-leak test. Kung mapapansin nyo, hindi ko muna ikinabit tong linya ng high side kasi kapag tayo magli-leak test, ay by the way nga pala, ito kasing linya na yellow na to, ipinalit ko na dito sa ating blue side kung saan tayo nagpapapasok ng refrigerant o kaya pagka magli-leak test tayo, meron kasing konting issue ng singaw to dito sa ating puno. So kaya ito muna ang yellow ang ginamit ko. Good kasi itong yellow na to. Ngayon kung mapapansin nyo, sa pag-leak test, ang ginagamit po nating side ng gauge is itong pula kasi ito ang merong capacity na mas mataas na pressure. So umaabot yan hanggang 500 ang pressure. Pero hindi naman natin kailangan paabutin ng pressure ng 500 yung pag-leak test natin. So ako kasi kung mag-leak test ako hanggang 200 plus PSI lang. So dito kasi sa low side na to, mababa lang ang PSI capacity nito. So kaya dito tayo sasagawa ng leak test. Ngayon, loloadan na natin to ng pressure gamit tong ating improvised na pump. Yan. So loadan natin siya ng pressure and then i-check natin kung ano magiging output niya. Okay? Ayan, kasalukuyang tumataas ngayon yung pressure. So, i-check natin maya-maya hanggang makakuha tayo ng 200 pataas na PSI. Okay? Ayan mga par, bali magto 200 na yung pressure. Check lang natin. Tapos naka-ready na rin dito yung ating pang-check ng leak. Ito, nagpabula na tayo ng sabon na may tubig na may sabon. So yun naman ang gagamitin natin. So yan, habang umaakit ang pressure, check natin. Ilampasan natin ng konti sa 200 and then isara natin yung valve. Check natin kung may reaction yung kamay ng ating manifold, kung bababa ba siya or stable lang siya. Ayan na. Okay, sarado na natin. Ayan, close na. Then patayin natin ang ating compressor. Ayan mga par, kung makapansin nyo, ang lakas bumaba ng kamay. So ibig sabihin, malaki ang butas ng system nito. So hahanapin natin kung saan nagka-problema to. Ayan, seconds lang siya, ang lakas bumaba. At parang nadidinig ko kung saan sumisingaw. So bila check natin dito. Okay, dito sa loob wala. Parang sa ilalim na ito nang gagaling. Okay, wait lang. Okay, dito sa side na to mahina. Hindi ko naririnig. Pero merong sumisingaw. Sandali lang. Sa kabilang side. So dito sa manifold wala. I-check natin. Wala sa manifold. Okay. May sarang sumisit-sit eh. Sandali lang. Dito sa kabilang side. Wait lang. Check natin dito. Sa loob. So, natin yung ilaw. Okay. Wala dito sa loob. Okay, wala. Clear dito. Ngayon dito sa kabilang linya.
Ayun, dito. Yan, dito ko naririnig. Ayan, naririnig nyo. Ayun. Naglalangis. Ayun siya mga par. Naglalangis dito sa part na receiver dryer natin. So, saglit lang. Tataasan ko lang muna ulit yung pressure. Mahina na. Pero may sumisingaw siya. Ayan, naririnig. Ito na yun. Ayan, naglalangis dyan sa part na yan. So, iti-trace natin dyan sa part na yan. Lalakasan ko lang ulit yung pressure kasi humina na yung parang tunog niya na sip-sip. Yung parang sumisirit siya. So, adjust ko lang ng konti yung pressure and then balikan ko kayo. Ito mga par, bali nagdagdag na ako ng pressure. Binalik natin sa 200 kasi malakas bumaba. Ngayon, check natin dito sa ilalim kung saan nagka-problema. Mukhang sa pressure switch ang problema. Yeah. Ayun. Ayan, sa pressure switch nga ang problema mga par. Wait lang, malikot yung video ko. Ayan, sumisingaw sa pressure switch. Ayan. So, babaklasin natin itong pressure switch na to. Ayan, ang lakas ng singaw niya. Ayun. Dito sa pressure switch. So, nagka-problema. Okay. So, baklas muna tayo dito. Ayan, ang lakas. Ayan. So, baklas muna tayo dito and then tingnan natin kung baka o-ring lang to or baka nasira na mismo tong pressure switch na unit na to. Itong mismong tornilyong malaki na to. Baka sumingaw na dito kasi meron niyang kuryente dito sa loob na to, itong boots na to. So, possible sumingaw din dyan or kung o-ring lang ba kasi hindi doon sa liig ng gagaling dapat kung o-ring yan dito sa liig ng gagaling, dito siya nanggagaling sa dito lang, nagyan pa natin yung dilaw. Yan, dito siya nanggagaling sa loob ng rubber boots. So possible to doon sa terminal ng wire na pinagkakabitan nito. Yan, sige, i-check muna natin. Okay. Ito mga parbali, binaklas natin itong yung switch, mismong terminal ng ating pressure switch para makita natin kung ano yung sitwasyon dito sa ating pressure switch mismo unit. Okay, so tingnan natin habang kinakarga natin ng pressure, check natin para makita natin clearly kung saan nanggagaling yung leak nya. Wait lang, ayusin ko lang yung camera ko. Yan. Ayun, talagang sa pressure switch nang gagaling. Dito sa may terminal mismo sa harapan. Ayun, dito sa mga terminal na to. Yan, sa terminal nang gagaling. So, papalitan natin mismo tong pressure switch na to. So, ayun, sa terminal siya nang gagaling. Ayan, kitang-kita dyan siya bumubuga. Hindi o-ring ang naging problema, itong mismong terminal. Ayan. Okay, palitan na natin yan. Okay mga par, bali na ibaba na natin itong receiver dryer. Tapos tinanggal na rin natin itong mga o-ring. So papalitan na rin natin to para sure. Ngayon, ito tatanggalin na rin natin itong pinaka pressure switch. Ayan. So ito, bibili natin to. Hindi natin kailangan palitan to ng bagong receiver dryer kasi as per record, bagong palit lang din to kasabay nung compressor nitong sasakyan na to. So bagong palit lang siya. So wala namang major issue na nangyari na nagka-problema ang compressor or night flashing naman na to nung dating napalitan. So talagang nagkaroon lang ng problema dito sa ating pressure switch. So yan, baklas na siya dyan. And then bili na tayo ng piyesa nito, leak test tayo ulit, and then kung okay na siya, so magdadagdag tayo ng langis kasi for sure maraming natapon na langis nung sumingaw dito. So magdadagdag din tayo ng compressor oil and then load tayo ng refrigerant.
kung magiging okay na after ng leak test natin kung sakali mag-stable na yung pressure. Ayan mga par, bali nakabili na tayo ng mga kailangan natin. Nakabili na tayo ng mga pangunahin. Ito una-una yung pressure switch. Ito na yung bago. So ito yung luma, yung nakakabit pa. So ito yung bagong pressure switch. Ito yung mga bagong o-ring. Ayan, luma, and then ito yung bago. Tapos meron tayong compressor oil dito. And then napaloadan na rin natin ng refrigerant itong ating tangke. So ngayon i-assemble natin muna to, tapos kapit natin. So maglalagay tayo ng oil, tapos leak test ulit, and then samahan na rin natin ng vacuum para mawala yung mga moisture ng lines. Okay, ayan mga par, bali tapos na nating install yung bagong pressure switch at na-install na rin natin dito siya sa ilalim kasama nung receiver dryer. So ayan, bago na yung pressure switch na yan. Okay, so nalinis na rin natin to. Ngayon magsasagawa tayo ngayon ng leak test. So open natin yung ating pump. Ayan, nakakabit na ulit yung ating gauge manifold. Now on natin yung pump. So ayan, umangat na ulit yung kamay ng ating gauge manifold. So lalagyan ulit natin siya ng pressure na hanggang 200 psi mahigit. Tingnan natin kung bababa pa yung kamay ng manifold. So after nito, magkasagawa tayo ng vacuum kung sakaling hindi na bumaba ang kamay. So hintayin lang natin siya and then observe natin. Ngayon mga par, magto 200 na siya. Ayan, 200. So close muna natin ang ating valve. Sakto natin hanggang tapat ng 15. Okay, close. Patay ng pump. So ngayon dyan siya nakatapat. Tandaan na lang natin. Ayan. Lampas ng konti doon sa 15 na kamay. So 200 mahigit yan. So tingnan natin kung bababa ang reading niya. So, ngayon lagyan natin ng subukan natin lagyan ng bubbles ngayon yung pressure switch. Okay, dito tayo sa ilalim. So ngayon stable naman yung kamay doon, pero sandali pa lang naman. Hindi katulad kanina na talagang grabe ang lakas bumaba. So ayan, lagyan natin siya ng bubbles. Subukan natin. Ayan. Ayan mga par, walang bumubula sa ngayon. Okay, wala tayong nakukuhang, wala tayong nakikita, wala tayong nakikita ang bula sa ngayon dito sa linya na to. Ayan, walang sumisirit. Okay, then check ulit natin yung kamay. Okay, check natin yung kamay kung may pagbabago. Ayan, nandun pa rin siya sa lampas ng 200. So lampas ng konti doon sa 15 sa taas. So hindi ko bago. Ngayon mga par, i-observe na lang natin to. Siguro pagtatagalin ko na hanggang 15 minutes mahigit. Kung hindi na bababa to, magbabacuum tayo and then pwede tayo mag-load ng refrigerant ulit. Paanda rin natin yung makina na. Okay, so balikan ko kayo mamaya-maya. Ayan mga par, bali mahigit 15 minutes na ang lumipas. Okay, manifold check. So walang pagbabago. Ganun pa rin, lampas pa rin siya ng 200.
At yung 15 sa taas, hindi pa rin siya bumababa doon. So, ang tingin ko dito, goods na to. Wala na talagang singaw to. So, 15 mahigit is enough na, tingin ko mahigit. 15 minutes mahigit, enough na yan. Para i-observe natin na kung meron pa siyang singaw. So, ngayon, ibabalik na natin yung linya ng ating pressure switch. Tapos, magbabacuum tayo saglit. And then, karga tayo ng refrigerant. So, balikan ko po kayo. At ngayon mga par, kasalukuyan tayong nagbabacuum ng ating line. Ayan, kung makapansin nyo po, nakakabit na yung manifold natin sa mga tamang gauge. So ating yung high pressure, tapos yung sanction na ito, pinagpalit ko lang to dito sa green, sa blue. So yung yellow muna ginamit ko sa suction natin. So ngayon naka-negative tayo dito sa ating low side. Nagbabacuum tayo sa ngayon. So vacuum lang natin, ilang minutes po yan, tapos and then loading po tayo ng refrigerant. Okay. At ayan mga par, nagsisimula na tayo mag-load ng refrigerant. So nag-initial muna tayo para gumana yung pressure switch. Okay. So dagdag tayo. So sa ngayon, malakas bumomba ang ating compressor. And observe natin to kung lalamig hanggang sa mapuno natin ng refrigerant. Pero sa ngayon, ayan, okay naman yung blower niya ngayon, malakas. Tapos meron na siyang konting lamig. Ayan mga par, bali lumalamig naman yung mismong tube ng ating low side. So sa ngayon, nakapag-initial na tayo kanina. Kaya dagdagan pa rin po natin hanggang ngayon, hanggang sa lumamig ng gusto yung ating cooling system. So update ko po kayo mamaya hanggang sa makuha natin yung tamang lamig at tamang sukat ng refrigerant ng sasakyan na to. Okay guys, mga parbali, nakapag-load na tayo ng mga ilang beses. At ngayon ang ating reading is nasa normal pa rin naman po. Nasa 40 ang low side at nasa wala pang 200 ang ating high side. So goods naman yung reading niya. Ngayon, tamang-tama, katanghalian tapat ngayon dito. At ang ating degree dito sa ating thermometer sa ngayon is 35 degree. So mainit po ngayon tanghali. So ilalagay natin ito doon sa loob para masukat natin yung lamig niya habang nagsasagawa tayo ng charging ng refrigerant. So tingnan natin kung hanggang saan siya lalamig dito sa gantong klase ng panahon. Okay? And mga guys, status check. So ang ating low side is nasa 40 pa rin. So good, ang ating high side is nasa 160 plus. Pero nagbasa ako ng konti ng ating mga condenser para mag-flow na maayos yung refrigerant. Sa ngayon, i-check natin yung lamig sa loob. Okay. Ayan mga par, bali meron tayong 10. So malamig na po to. 10, and then sa likod, check natin kung gaano na rin kalamig. Saglit lang. Okay, malamig na rin dito mga par. Kaya sa kasagsagan ng init na to, so yung lamig niya halos na, dito lang sa pinto, medyo nakakapaso na rin. Kumbaga yung lamig niya lumalaban na sa init. Ayan, observe lang po muna tayo hanggang ngayon, pero sa tingin ko okay na to. I-paandarin lang natin muna ng paandarin hanggang sa mag-circulate yung buong refrigerant niya, hanggang sa umayos at mag-automatic na rin itong compressor, para ma-check natin kung talagang okay na yung cooling system. Ayan, nag-automatic naman na siya ngayon. Okay, check natin.
Bumalik na ulit siya. So nag-automatic na ngayon ating compressor. Nasa normal naman ang kanyang mga pump, bomba. Nasa 40 tayo sa low side at nasa almost 200 tayo sa high side. So normal na to at okay na to. Okay, so observe na lang natin, paandarin lang natin na matagal-tagal, and then goods na to. At yan mga par, muli hanggang dito na lang ang ating video. At sana ang video ito ay nakatulong sa inyo upang magkaroon ng kaunting kaalaman kung paano natin troubleshoot ang problema ng sasakyang ito. Muli po, kung nakatulong ang video ito, hiling ko lang po sa inyo mag-subscribe, like, and share na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po and God bless you all.